Nang dumating si Leticia sa villa ay wala ni isa sa mga tauhan ni Carter ang umalis at nanatili silang lahat doon at hinintay siya. Pagdating niya sa loob ay kagad niya nakita si Vera. Ito ay nakatali sa makapal na lubid at nakahiga ito sa may sahig na punong-puno ng kahihiyan. Nang makita niya si Leticia na pumasok ay aaminin niya na natakot siyang bigla. Walang balak na makipag-usap si Leticia rito kaya direkta niya itong tiningnan at pagkatapos ay nilapitan. Vera, hindi mo alam kung paano ako magalit. Hindi ako mahilig makipag-usap. Isa pa'y nasa ng original na kopya ng video. Tanong niya rito. Wala na. Sinira ng anak mong laptop kung nasa ng original na video. Sabi nito ngunit ang mukha nitong nakakaawa habang sinasabi yun ay hindi pwedeng linlangin si Leticia. Dahil sa sinabi nito ay tinapakan niyang kamay nito na nasa sahig. Ako na nagsasabi sa'yo na huwag kang magsinungaling sa akin kung ayaw mo na mas malala pang gawin ko sa'yo. Sabi ni Leticia dito at diniinan ng kamay nito. Yun talagang original video. Sagot nito habang napapapikit marahil sa sakit. Talaga? Tanong ni Leticia dito. Paulit-ulit tong tumango. Ilang sandali pa'y nilingon ni Leticia ang mga tauhan nila. Dalhin niyo siya sa taas. Utos niya sa mga to. Anong binabalak mong gawin? Kinakabahang tanong nito. Agad namang ngumiti si Leticia rito. Sabihin na lang natin na mabait ako kasi yung ginawa mo ay gagawin ko rin sa'yo. Matagal na kitang binalaan pero hindi mo ako pinakinggan, sabi niya rito. Sinulyapan niyang kanyang mga tauhan. Sige na, gawin niyo na. Opo ma'am. Mabilis na sagot ng mga to dito. Hindi nagtagal ang mga sigaw ni Vera ay pumuno sa buong bahay. Umiyak siya at sumigaw na napakalakas ngunit wala yung naging silbi. Wala siyang laban sa mga tauhan ni Leticia. Sa ikalawang palapag, biglang sumara ang pinto. Nang mga oras na yun ay nakahanda ng mga kamera sa silid dahil kanina pa lang bago pa siya pumasok ay may inutusan na siya. Pagkatapos ng kalahating oras ay bumukas ang pinto at pumasok si Leticia sa loob ng silid. Nakahiga sa sahig si Vera at hingal na hingal at puno ng luhang mga mata. Nakatingin siya rito ngunit ni walang katiting na awa sa kanyang mga mata. Napatingin si Vera kay Lina na wala na halos sa plot at walang makikita sa mga mata nito kung hindi matinding puot. Leticia, ngayon lang ako nakakilala ng isang babaeng kagaya mo. Wala kang puso, kaya pala niloko ka ni Arman at naghanap ng iba, sabi nito sa kanya. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit mukha ka lang isang anghel, pero isa kang mabangis na tao na walang puso. Masyado kang mataas para maging isang asawa na hindi marunong yumukod sa asawa niya, kaya tama lang ipagpalit ka niya. Puno ng puot na sabi nito kay Leticia. Malamig naman siyang sinulyapan ni Leticia. Ang dami mo pa rin kuda. Mukhang hindi pa rin sapat ang ginawa kong parusa mo. Baka masyado pa yung magaan, sabi niya rito. Vera, kung ako sa'yo, hindi mo yun ginawa. Hindi mo ba alam kung gaano minahal ni Papa si Jocelyn? Kung paano niya itong pinotektahan? Napaka-ignorante mo. Wala kang kaalam-alam. Wala akong pakialam sa katapangan mo. Tandaan mo yan. Nagkamali ka ng binangga mo, sabi niya rito at nang matapos siyang magsalita, ay kinuha niyang camera at chinek niya to. Nang masiyahan siya sa laman nito, inabot niyang camera sa isang tauhan niya. Gumawa ka ng ilang kopya nito, sabi ni Leticia sa tauhan niya. Sa tingin mo papayag si Arman na magtagumpay ka sa pinaplano mo ha? Babae niya ako at nagkaroon kami ng anak. Hindi ako naniniwala na hayaan kanyang ilabas mong video na yan. Sabi nito rito, sinulya pa lang ni Leticia to. Vera, may utak ka pa ba? Nang gawin mo yun kay Jocelyn, sinamantala mo na wala si Arman dito sa bansa. Pero sa tingin mo kahit na nandito siya, maliligtas ka niya? Nagkakamali ka, sabi niya rito. Tumaas ang sulok ng labi nito. Hindi niya hayaang ipahiya mo ko, sabi nito sa kanya. Vera, kulang pa yan sa ginawa mo dahil ipapakulong pa kita. Hintayin mo't para sabihin ko sa'yo, bago umalis si Papay pinagbili niya si Jocelyn kay Arman. Sa tingin mo kapag nalaman niyang ginawa mo kay Jocelyn, lalo na't buntis si Jocelyn sa magiging apo niya, sa tingin mo maawa kaya siya sa'yo ha? Baka hindi ka lang niya matansya, sabi ni Leticia dito. Binigyan mo siya ng anak, oo, pero kung hindi ako nagkakamali, hindi niya tinanggap ang anak, bastardo niyang yun. Maraming taon nang lumipas, ngunit pinili niyang pamilya namin kesa sa'yo. Ako at si Carter, hindi ikaw. Nang matapos na sabihin niyo, napatingin sa kanya si Vera na biglang nalungkot. Hindi, sabi nito. Sinisiguro ko sa'yo na this time ay pipiliin niya ako at si Red, hindi kayong dalawa ng anak mo. Sigaw nito sa kanya. Mangarap ka hanggang gusto mo, malamig na sabi ni Leticia, bago tuluyang umalis doon. Samantalang si Vera naman tinali ng mga tauhan ni Leticia bago sila umalis at tinayaan lang sa sahig. Nasa palabas na sila ng bahay nang makasalubong ni Leticia si Red.
ang bastardo ni Arman. Nang makita sila nito, nalalaking mga mata nito na tumingin sa kanila. Anong ginawa mo sa mami ko? Tanong nito sa kanya. Malamig naman siyang sinulyapan ni Leticia. Kung ayaw mong mamatay ang nanay mo, payo ko sa'yo na huwag mo siyang hayaan pang gumawa ng ikakasira ng pamilya namin. Lubayan niyo kami't siguraduhin mong hindi ko na kayo makikita pa. Dahil kung hindi, baka kung ano pang magawa ko sa inyong dalawa, lalo na sa ina mo. Malamig na sabi ni Leticia at pagkatapos tuluyan ng umalis, napasunod si Red sa likod nito at habang nakayuko ang mga kamao, ng kanyang ngipin ay nagkikiskisan nang maalala niyang tungkol sa kanyang ina nagmamadali siyang pumasok sa loob at pagkatapos umakyat sa itaas. Nang pumasok siya sa lid ng inay, kagad niya ito nakita sa sahig at nakatali sa makapal na lubid ng katawan. Ang suot nitong damit ay medyo punit-punit. Naluluha siyang napatakbo rito dahil sa labis na pagkabalisa. Ma, okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Red sa kanyang ina habang kinakalag niyang lubid sa katawan nito. Ilang sandali pa'y nagbihis to ng damit at pagkatapos kumuha siya ng tubig upang ipainom dito. Pagkatapos itong uminom ng tubig ay kagad siya nitong niyakap at umiyak. Red, anak ko, mabuti na lang at dumating ka na. Muntikan na kang patay ng babaeng yun. Sumbong nito sa kanya. Day, iniisip ni Vera ang ginawa ng mga to sa kanya at halos hindi niya maibuka ang kanyang bibig. Ngunit pinili niya sabihin sa anak niyang totoo. Ang babaeng yun ay kinuhanan ako ng video kasama ng mga tauhan niya at sinabi niya sa akin na ikakalat daw ang mga video na yon. Sabi niya rito Anak, matanda na ako at kapag nalik ang video na yun ay baka magpakamatay na lang ako sa labis na kahihiyan. Ano na lang ang mukha kong iharap sa mga tao? Sabi niya rito. Kumalma ka lang ma, sabi ni Red dito at pagkatapos ay pinunasan ng kanyang mga luha. Huwag ka nang umiyak, hindi pa naman niya to nilalabas at may paraan pa para masolusyonan to. Sabi niya rito at pagkatapos ay tumitik sa mga mata ng kanyang ina. Ma, sabihin mo nga sa akin ng totoo. Ilang taong ka na niyang hindi ginugulo pero bakit ngayon ginagawa niyang ganito at umabot pa sa puntong ganito? Tanong niya rito. Alam ni Vera na may kasalanan talaga siya pero hindi siya syempre nangahas sa aminin nito. Sa harap ni Red, wala akong ginawa. Sadyang gusto niya lang talaga tayong maliitin, sabi niya rito. Anak, paulit-ulit ko sinasabi sa'yo na hindi mo kailangan magtiis na lagi na lang tayong minamalit ng pamilyang yon. Dagdag pa niyang sabi dito. Anak, kailangan mo makinig sa payo ng nanay mo kahit hindi sa sarili mo kumpara na lang sa akin. Kailangan mong ipaglabas ang nararapat sa'yo. Nang marinig ni Red ang sinasabi ng kanyang inay, bigla na lang siyang nawala ng gana. Huwag mo na sabihin pang mga susunod. Ang pinakamahalaga sa ngayon ay magpahinga ka na muna at gagawa ko ng paraan para sa video. Sabi niya rito at pagkatapos lang noon ay umalis na siya. Ilang araw na natili ang trauma kay Jocelyn at hanggang sa kanyang pagtulog ay naroon pa rin si Vera at binabantaan siya. Nagdulot yun ng napakalaking bangungot sa kanya. Katatapos lang niya maghapunan na makatanggap siya ng tawag mula kay Red. Ayaw niya sagutin ang tawag, ngunit paulit-ulit na tumunog ang kanyang cellphone. Ilang sandali pa'y pinulit niyang kanyang cellphone at sinagot ang tawag. Jocelyn, ako to, sabi ni Red sa kanya. Alam ko, anong kailangan mo? Malamig na tanong ni Jocelyn dito. May oras ka ba? Gusto sana kitang makausap, sabi niya rito. Busy ako at wala akong balak makipag-usap sa taong kagaya mo. Malamig na sabi ni Jocelyn. Ganun ba? Kung ayaw mo ako makausap, sa ospital na lang kita kakausapin. At ipapatawag kita, tsak na doon na hindi ka makakatanggi, sabi nito sa kanya. Red, ganyan ka na ba talaga kadesperado na pati ang kapangyarihan mo sa ospital ay gagamitin? Galit na tanong niya rito. Jocelyn, wala akong ibang paraan para makausap. Kung gusto mo naman ay dito na lang tayo mag-usap, sabi nito sa kanya. Huminga ng malalim si Jocelyn at pagkatapos napaisip. Kaysa naman makipagkita pa siya dito ay mas maganda nang doon na lamang niya ito kausapin. Sabihin mo na kaagad kung may sasabihin ka. Simple lang, gusto ko lang naburahin ng biyanan mo ang video ng mami ko at siguraduhin mong hindi ito maikakalat. Nang marinig ito ni Jocelyn ay napakunot ang kanyang noo. Anong video ang sinasabi mo? Naguguluhang tanong nito sa kanya. Mukhang hindi nila sinabi sa'yo ng biyanan mo ay nag-utos na isang tao para kuhanan ng video at isang taon nito ay binanta ang isa sa publiko niya yon. Talaga? Kahit na totoo ngang sinabi mo ang tungkol sa bagay na yun ay nasa pagitan nilang dalawa. Sa tingin mo ay kaya kong pangunahan ang desisyon ng biyanan ko? Tanong niya rito. Pero Jocelyn, pinalambot ni Red ang boses niya halos magmakaawa na. Alam ko may paraan ka para burahin niya yon. Isa pa'y napakalaki na magiging epekto ng video na yon. Sa aking ina't maaari kang gumawa ng kahit na anumang kondisyon. Kung gusto mong basta mawala lang ang video na yon. Maawa ka naman please, sabi nito sa kanya. Gabi na Red, isa pa'y tanungin mo munang nanay ko kung anong ginawa niya nang dakutin niya ako at ipinipilit ang video na ako yun at pinagbantaan. Noong panahong yun, naawa ba siya sa akin para maawa din ako sa'yo ngayon? Tanong niya rito at pagkatapos mabilis na binaba ang tawag.
Nang mga oras na yon, bigla na lamang pumasok si Carter. Nang makita nito maputlang kanyang mukha at mabilis ang paghihinang ay mabilis siya nitong nilapitan. Ano nangyari? Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Tumawag sa akin si Red at hinihiling niya sa akin na burahin ng video ng kanyang inatang sabi niya maawa daw ako sa kanyang ina. Nang dinukot niya ako hindi nito inisip ang salitang yon, sabi niya rito. Mabilis namang hinaplos ni Carter ang likod niya. Hindi na mahalaga pang bagay na yon. Kapag tumawag si Red sa'yo, wag mo nalang sagutin at tungkol naman sa kanyang inay kami nang bahala sa kanya. Sabi ni Carter sa kanya, wala kang ibang dapat gawin ngayon kung hindi magpahinga at kumain ng marami at alagaan ng mga baby sa tiyan mo. Dagdag pa nito, mabilis namang tumango si Jocelyn sa kanya. Sa kabilang banda, pag-uwi ni Red sa bahay nila naabutan niya umiiyak ang kanyang ina. Anak, ano nakagawa ka ba ng paraan? Sinabi ko na sa tatay mo pero wala lang siyang pakialam, sabi nito sa kanya. Malamig ang mukha ni Red na sinulyapan niya ito at pagkatapos ay seryosong nagsalita. Ma, may tinatago ka ba sa akin? Sabihin mo sa akin ang totoo. Ano sinasabi ni Jocelyn na kinidnap mo siya at binantaan? Wala akong alam doon, sabi ni Red dito. Dahil sa wala nang ang choice si Vera, sinabi na niyang totoo dito. Anak, ang totoo ay hindi sinasadya ni Mommy at hindi namang grabing kidnapping yon. At isa pa inimbitahan ko lang siya magkape at iniling ko sa kanya na huwag siyang pakasalan si Carter. At ikaw ang pakasalan niya, sabi niya rito. Nang mga oras na yon, hindi naman makapagsalita si Red. Hindi siya makapaniwalang napatingin sa kanyang ina at hindi nagsalita ng ilang sandali. Pagkaraan ng mahabang pananahimik, huminga siya ng malalim at walang magawang napatingin dito. Ma, ilang problema pa bang ibibigay mo sa akin? Hanggang ngayon ba naman ayaw mo pang sumuko sa pagpilit kay Jocelyn na pakasalan ka niya? Hindi niya papayag kahit na anong gawin mo, sabi niya rito. Nang marinig naman to ni Vera, kaagad siyang sumabog. Kaya nga kung gumagawa ng paraan dahil kailangan kanya pakasalan. Kung hindi kanya pakakasalan, paano nating makukuha ang shares na yun sa kanila? Paano ka magkakaroon ng tsansang manalo laban sa kanila? Tanong nito sa kanya. Anong gusto niyo? Na magmakaawa ako sa kanya para lang pakasalan niya ako? Isa pa'y palagi ko namang sinasabi sa inyo na huwag mo nang isipin ng mga ari-arian ng pamilya na yon dahil hindi natin kayang ipaglaban yon. Lalo na't hindi nga ako kinikilala ng anak ng sarili kong ama. Sabi niya rito, kahit na dugo at laman ka pa rin ng pamilyang yon, kaya dapat lang na magkaroon ka ng bahagi sa mga ari-arian nila. Sabi ng kanyang ina, sa loob ng ilang taon ay yun lang ang hinihintay ni Vera, ang araw na makapaghiganti siya sa mga ito. Isa pa ilang taon na rin siyang nagtitiis kay Leticia at sa pag-uugali nito. Ma, tumigil ka na. Nakipag-ugnayan na sa akin si Carter at sinabi niya na kung hindi ka pupunta kay Jocelyn para humingi ng paumanhin kay Jocelyn na hindi niya buburahin ang video na yon. Sabi ni Red sa kanyang ina. Ang sabi mo, ako? Hihingi ng paumanhin sa babaeng yon? Halos lumubog ang mukhang tanong ni Vera kay Red. Anak, hindi pwede to. Kahit na kailan hindi ako hihingi ng paumanhin sa kanya. Dagdag pa nito, anong gusto nyo? Yung hindi kayo makatulog? O ni hindi makahinga ng maluwag dahil sa pag-alala tungkol sa video na yon? Kung kailan nila ilalabas? Ganun bang gusto nyo? Tanong niya sa kanyang ina na medyo inis na. Natahimik naman ito dahil sa sinabi niya. Nang nakita ni Red na medyo natamaan to sa sinabi niya, ay lumapit siya dito at hinawakan. Ang balikat niya't marahang hinaplos yon. Ma, mas magandang sa akin kayo makinig ngayon para wala nang masaktan pa. Kapag naayos ng bagay na to, babalik na tayong dalawa sa ibang bansa at doon na tayo maninirahan. Sabi niya rito. Nang marinig naman ni Vera ang sinabi nito, hindi siya makapaniwalang napatingin kay Red. Anong sabi nito? Babalik sa ibang bansa? Natawa si Vera. Ngayon ay babalik na naman sila doon. Kaya nga niya pinilit ng umuwi ng Pilipinas ay dahil sa gusto niyang mabawi ang pag-aari ng pamilya de la Rosa. Pagkatapos ngayon, aalis ito? Ni isang kusing nga ay wala pa siyang nakukuha. Pagkatapos gusto nitong umalis na sila? Napakuyom ang kamay niya. Hanggang doon na lang ba talaga siya? Ilang sandali siyang nag-isip at pagkatapos tumango kay Red. Okay, sige, pupunta ako sa kanya at hihingi ako ng paumanhin. Sagot niya rito. Magbibihis lang ako, sabi niya rito. At pagkatapos tumayo mula sa kanyang kinaupuan. Nagulat si Jocelyn sa isang taong hindi niya inaasahan na maging bisita niya nang buksan niyang pinto. Kasama nito si Red ng mga oras na yon, nakahawak sa mga braso ni Red. Nang tingnan niya ang mukha nito'y napakaputlat pagkatapos unti-unting nagpaskil na mapanglaw ng ngiti. Jocelyn, sinadya talaga kita ngayon dito dahil gusto kong humingi sa'yo ng paumanhin. Sobrang nagsisisi ako sa mga ginawa ko sa'yo. Pasensya ka na't sana'y patawarin mo ko. Sabi nito sa kanya. Sa mga oras na yon napatitig siya kay Vera at napapaisip. Napakabait niya sa totoo lang ngunit napakatigas din ng puso niya. Ilang minuto siyang napaisip kung patatawarin niya ba ito o hindi hanggang sa napatingin siya rito. Sige, kalilimutan ko mga ginawa mo pero gusto kong simula ngayon hindi na kita makita pang muli. Malamig na sabi niya rito.
Jocelyn, alam kong galit ka sa akin at ayaw mo na akong makita. Kung gusto mo ngayon pa lang, aalis na ako dito sa harapan mo, sabi nito sa kanya pagkatapos bumitaw kay Red at umalikod na. Ma, susunod ako. Hintayin mo na lang ako sa baba. Sigaw naman ni Red dito. Nang matapos magsalita sa Red, tumingin siya kay Jocelyn. May ilan lang akong gustong sabihin sa'yo, sabi ni Red. Agad naman tinapunan ng malamig na sulyap ito. Ano pa bang gusto mo sabihin sa akin? Tanong niya rito. Gusto ko lang formal na magpaalam sa'yo, sabi nito sa kanya. Paalam? Bigla namang napatanong si Jocelyn sa kanyang isip. Ang mga huling sinabi nito sa kanya ay totoong nakapagdulot ng pagiging interesado ni Jocelyn sa mga susunod pang sasabihin nito. Ano ibig mo sabihin? Tanong ni Jocelyn dito. Nagpasya na ako na sa ibang bansa na lang muling maninirahan. 2 araw lang mula ngayon, flight na namin at tsak na ang paglayo namin. Ang pinakamagandang balitang pwede mong marinig sa akin. Pasensya ka na sa lahat ng ginawa kong mami ko. Masyado lang kasing nabulag sa kagustuhan niya makaganti. Na sa una pa lang siya naman ang talagang mali. Sabi nito sa kanya. Okay, sagot ni Jocelyn dito. Nakangiti ng mapait si Red sa kanya. Sa totoo lang gusto talaga kita. Pero alam ko na kahit na anong gawin ko, hindi mo talaga ako magugustuhan. At unti-unti ko namang natatanggap yon, sabi nito sa kanya. Mabilis namang sumagot si Jocelyn dito. Balang araw makikilala mo rin ang babaeng para sa'yo, sabi ni Jocelyn. Salamat, sabi nito pagkatapos ngumiti sa kanya. Sa huling pagkakataon, sana'y maging masaya kayo ni Carter. Sabi nito bago tuluyang tumalikod kung sana'y tinanguan niya lang ito. Pagkaalis ni Red ay napakagandang pakiramdam ni Jocelyn. Sa totoo lang ay napakagandang balita nga naman talaga na sa wakas ay alis na ito kasamang ina nito. Anong kailangan mo? Malamig na tanong ni Carter kay Red. Tinawagan siya nito at pinakiusapan siya na kung pwede magkita sila dahil may importante daw itong sasabihin sa kanya. Dahil doon ay umuon na lamang siya at nagpunta sa sinabi nitong lugar kung saan sila magkikita. Tinignan siya nito. Hanggang ngayon ba naman napakalamig pa rin ang pakitungo mo sa akin? Tanong nito sa kanya. Agad naman tumaas ang sulok ng labi niya dahil sa sinabi nito. Anong gusto mo? Maging close sila sa kabila ng lahat ng ginawa nito kay Jocelyn? Isa pa noon pa man ay mainit na talagang dugo niya rito dahil kung hindi sa kanya't sa nanay nito hindi nasirang pamilya nila. Bagamat pinili pa rin sila ng kanyang ama ay nagkalamat ng relasyon nito at ng kanyang ina na hindi na naibalik pa sa dati kahit na ilang taon nang lumipas. Talaga, may gana ka pang sabihin sa kanyang pagkatapos ng lahat ng ginawa mo. You know what, wala akong oras para makipagtalo sa'yo. Dahil madami akong ginagawa, malamig na sabi niya rito. Napatawa naman ito at pagkatapos ay napailing. Easy, sabi nito at pagkatapos na pabuntong hininga. I know, katulad ni Jocelyn galit ka sa akin but I'm here in front of you. Dahil gusto kong sabihin sa'yo na wala talagang nangyari sa amin ni Jocelyn. Sabi nito sa kanya. Habang nakating siya rito ay nakita niya sa mga mata nitong sinseridad. Hindi siya sumagot ng ilang sandali. So bakit mo sinasabi sa akin ng mga to? Tanong niya rito. Dahil gusto kong itama ang lahat, pasensya ka na sa ginawa ng nanay ko. Ilang taon nang nakakaraan. I know, isa akong pagkakamali. Hindi mo kasalanan, putol niya sa sinabi nito. Tumitig siya sa mga mata nito. Walang bata sa mundong itong nabuo ng kasalanan niya kung bakit siya nabuo, sabi niya rito. Bagamat nagagalit siya, hindi niya maatim na sabihin nitong sarili na isa lang itong pagkakamali. Alam niya na kung ganito nakatatak sa utak ay napakahirap nga naman talaga. Talaga, coming from you ha, sabi nito na may panunukso. Bali-balik na rin Manilang mundo, kapatid niya to. Humingi ng mami ko ng tawad kay Jocelyn at humingi na rin ako ng tawad sa kanya. Wala akong ibang gusto ko hindi ang maburang video na yun at isa pa ialis na kami ng bansa. Sa ibang bansa na kami maninirahan, sabi nito sa kanya. Napataas naman ang kilay niya dito dahil hindi niya alam kung nagsasabi ba ito ng totoo o hindi o nang i-scam lang ito. Saka lang siguro siya maniniwalang totoo ang mga sinasabi nito kapag tuloy na itong nakalabas ng bansa. Pagkatapos nga nitong sabihin ng mga yon ay umalis na ito sa totoo lang kahit napapanig gumaan ang pakaramdam niya sa nalaman na wala nga talagang nangyari sa kanilang dalawa ni Jocelyn at nagsasabi ng totoo ito at ang anak niyang mga baby sa tiyan nito. Nang maisip niyang mga baby sa tiyan ni Jocelyn ay bigla na lamang nagningning ang kanyang mga mata at napaisip kung anong magiging mga itsura ng mga ito paglabas nila. Ngayon pa lang ay na-excite na siya. Pagkaalis nga niya doon ay kagad siyang umuwi at excited siyang makita si Jocelyn. Nang maabutan niya ito at mahimbing ng tulog ay hinalikan niyang noo at pagkatapos sinaplos ang pisngi. I love you. Bulong niya at punong-puno ng pagmamahal. Tumayo siya at dumiretso sa banyo upang maligo bago tumabi kay Jocelyn at pagkatapos niyakap ng mahigpit. Dahil sa kanyang pagyakap, nagising ito at bumiling saka humarap sa kanya. Antok na antok tong napatingin sa kanya. Kanina ka pa ba? Hindi na kita nahintay. Antok na kasi ako. Paus na sabi nito sa kanyang kinangiti niya. Niyakap niya to ng mahigpit at pagkatapos sinalikan ng noo.
Kararating ko lang, matulog ka na ulit, nagising patuloy kita, sabi niya rito. Pagsang-ayon naman ni Jocelyn kay Carter, akala niya matutulog na si Carter, ngunit bigla naman itong nagsalita habang yakap-yakap siya. I'm sorry, bulong ito sa kanyang punong-puno ng pagsisisi. Naguguluhan siya ng mga oras na yun kung hihingi niyang sorry sa kanya. Wala siyang ka-idea, may kasalanan ba to? Nang nungkang ibubuka na sana niya kanyang bibig upang matanong ito'y narinig niyang muling tinig. I'm sorry if nagduda ako. Alam kong nasaktan kita ng sobra. Dahil doon pero ngayon ay alam ko na ang totoo. Jocelyn, alam ko na. Gumaralgal na lang biglang tinig nito, ang inaantok na diwa ni Jocelyn ng mga oras na yon, at pagkatapos sinaplos ang likod nito. Hindi niya alam kung paano niya aluhin ito kung pagtatawanan niya ito, dahil sa umiiyak ito. Okay lang, at least ngayon alam mo na talagang wala talagang nangyari sa amin, bulong niya rito. Lumayo naman to sa kanya at pagkatapos sinawakan ang mukha niya, habang hinahaplos ng hilalaki ang mga pisngi niya. Nagkasalubong ang kanilang mga mata kung saan kitang-kita niyang pagmamahal mula doon at labis na pagsisisi nito. Ilang sandali pa'y dahan-dahang lumapit ang mukha nito at dahan-dahan niyang pinikit ang kanyang mga mata. Akala niya dampilang ang gagawin nitong halik ngunit nagulat na lamang siya. Nang biglang gumalaw ang mga labi nito at hinalikan siya. Hindi niya alam kung susuklian niya bang halik nito ng mga oras na yon. Dahil natatakot siya na dahil baka makasamahin sa kanilang mga baby lalo pat hindi siya nasisigurong lahat kapag sinuklian niya ang halik nito, bago pa man siya makapag-isip. Bigla na lamang pumailalim ang kamay ni Carter sa suot niyang pantulog at di naman kanyang dibdib, kung saan nagdulot sa kanyang libu-libong boltahe. Naginit ang katawan niya kagad sa isang haplos nito hanggang sa tuluyan na siyang bumigay. Sinagot niyang bawat paggalaw ng labi ni Carter. Hanggang sa unti-unti na itong pumatong sa kanya habang hinahalikan pa rin ang labi niya. Ngunit ang kamay nito'y naglalakbay na sa iba't ibang bahagi ng katawan niya. Sa isang iglap ay nahubaran na siya nito at halos pulang-pula ng mga mata. Maging siya init na rin ang pakiramdam ngunit ipapasok na sanang alaga sa kanya. Bigla na lamang tumigil at tumingin sa kanya, naguguluhan siyang napatingin at nagtataka. Sorry, baka makasama sa mga baby natin. Sabi nito pagkatapos tumayo at pumasok sa banyo. Naiwan siya sa kama habang tulala at halos hindi makapaniwala sa ginawa nito. Pinainit nitong bawat himaymay ng pagkatao niya. Tapos nilayasan siya nito. Gusto niyang matawa, ngunit gusto niya ring magalit dito, ngunit wala siyang magawa. Napahugot na lamang siya ng malalim na hininga at pagkatapos ay nagbihis, kahit na naiinis siya ng slight dito. Yung tipong ready ka na, tapos ay ganon.